generation. The Tobacco Now movement stand ready to support the DOH to make this call a reality for the Philippines. The results of COP11 remind us that the fight against the tobacco epidemic is global, but the victories must be won at home, on the local level. We appeal to our government, stand with us, the young generation, as we tell the tobacco industry to back off now from our lives and from our communities. Flavors at marketing na parang sinasabing ito ay harmless, kahit malinaw sa siyensya na hindi ito totoo. Ang mga device na mukhang parang laruan ay inaakit ang ating mga anak. Nangangako ng saya, pero nagdudulot ng delikadong addiction. Ikalawa naman po ay ang amendments to vape law, ang pagbabalik sa Food and Drug Administration ng regulasyon ng mga vapes mula sa Department of Trade and Industry, pagtataas ng age of restriction sa 21, nakasalukuyan ay 18, sa paggamit at pagbebenta ng mga nasabing produkto, pagpapatupad ng flavor ban, at pagbabawal sa online sales at advertisements. At ikalawang naman ay ang increase in taxes on tobacco products and electronic smoking devices, gayon din ang pagsugpo sa illicit tobacco trade. Ito ang platform natin. Nandito lahat ng mga mensahe na pwede ninyong pagkunan ng inspirasyon para patuloy na manawagan sa ating government. No? Ikalawa, ang mismong Department of Health na ang nagsabi at nanawagan for total vape ban. So doon din pwede rin nating suportahan yon bilang mga kabataan, yung panawagan na yon, either social media or any digital campaigns. No? Na mag-come true, okay, ay isa rin po sa panawagan namin ay magkaroon din po ng amyenda sa ating pong umiiral na vape regulation law at ang pag-adapt din sa iba pa pong mga tobacco control policies. Ito naman din po yung ating patuloy na ikinakampanya sa national level hanggang sa community level po.